Lord, you are truly the Savior of the world. Give me living water that I may never thirst again. If today you hear his voice, harden not your hearts. Blessed third Sunday of Lent, we praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today being the third Sunday of Lent. We are truly blessed with the homily of Father Arvin Pangan ngayong araw na ito. Ang ating ebanghelyo is about the conversation of Jesus with the Samaritan woman doon sa well. Nag-iigib yung babae, yung Samaritan woman. At napakaganda ng pagninilay ni Father Pangan. Although ang dami kong narinig na homily for this week of third Sunday of Lent, ito ay bukod tangi. That is meant to be shared. Allow me to discuss a bit kung ano yung notes ko doon sa homily ni Father. Kasi ang daming detalye, ang haba ng ating ebanghelyo. Pero ang binasa nila sa misa ay yung short version. Kaya hindi masyadong nakadetalye doon. Pero yung Samaritan woman ay nag-igib ng tanghaling tapat, which is mainit, di ba? Normally, nung panahon daw na yon, ang pag-iigib nila dun sa well is 6 a.m. And yung mga babae ang nag-iigib ng 6 a.m. Tapos yung mga lalaki ang nag-iigib any time of the day. Lalong-lalo na kung tanghali kasi kawawa naman yung babae kung siya yung maiinitan. Pero ito, this time, yung Samaritan woman ang nag-igib ng tanghali. So very uh, questionable. Bakit ang daming oras, bakit tanghali? Una, nabanggit doon ni Jesus na yung babae ay wala siyang asawa, di ba? Kaya nga, ito ay isang simbolo ng yung babae ay makasalanan. Bakit? Kasi ang kinakasama niya nga hindi niya asawa. Yung kinakasama niya pang-anim na lalaki na sa buhay niya. Tapos, normally nga, lalaki ang nag-igib, pero nag-igib siya lunchtime. Bakit? Kasi dahil sa makasalanan siya, alam niya, nahihiya siya na makita siya ng mga tao. Dahil ang karamihan na nag-iigib is 6 a.m. at saka 6 p.m., hindi siya sasabay doon. Bakit? Dahil nga makasalanan siya, nahihiya siya. So, dalawang mukha na gusto nating pagnilayan kapag ka ikaw ay makasalanan, nahihiya ka. Sabi nga ni Father, sa panahon ngayon, parang hindi na nahihiya yung makasalanan. Parang you brag about it pa nga. Pero, nakakahiya naman, di ba, pag nagkasala ka? Nakakahiya. So, kaya siya, gusto niya yung walang tao, dahil nahihiya siya. Tapos, napakaganda nitong sinabi ni Father, when we encounter Jesus na nangyayari sa Kanya, we will feel forgiven. Kasi parang pinatawad ka ni Jesus. So, yun ang nangyari sa Kanya. Hindi na siya nahihiya. Bakit? Iniwan niya nga si Jesus, hindi nga siya nagpaalam. Iniwan niya pati yung container niya, yung banga. At pinagsabi niya na yung tao doon sa well, yun yata si Jesus ay si Kristo yan, sabi niya. Kasi bakit? She felt na she wanted to share the joy, yung galak na naramdaman niya na na-encounter niya si Jesus. So, ang tanong nga ni Father doon, ikaw ba, na-encounter mo na ba si Jesus ng totoo? Kung totoong sinasabi mo na na-encounter mo si Jesus, meron ka namang nahikayat papalapit sa Panginoon. Diba? Very symbolic na meron tayong community, we invite people to join us in the marriage encounter, pero
Sa totoo lang, nahihirapan tayo, di ba? Nahihirapan tayo mag-invite. Bakit? Kasi baka if we are not hesitant, hindi pa talaga natin truly na-encounter si Jesus. Kaya hindi pa ganun kasi ang ating pagnanasa na i-share siya sa iba. Kasi siguro may kakulangan pa. Pakagandang pagninilay nun, di ba? One who encounters Jesus ay aakayin din yung iba papalapit sa kanya. Napakaganda. That's one point. Nawa tayo ay matagpuan din natin si Jesus as we journey in this life. Ikalawang pagninilay is lahat ng nagkikita sa well, yung babae at saka yung lalaki ay nagkakatuluyan daw. Diba? So, ano ang sinabi ni Father tungkol dito is si Jesus na-encounter niya si Samaritan woman. Tinanong niya, nagkatuluyan ba sila? Definitely, ang sagot is yes. Bakit? Kasi she felt she was forgiven. Whenever and whatever we have done, yung Diyos, patatawarin tayo. Bakit? Because si Jesus will always choose us. Lagi niya tayong pipiliin kahit na tayo ay makasalanan. Kahit na hindi maganda ang mga ginawa natin in the past, Jesus will always choose us. Ang tanong, siya ba ang pinipili natin? Parang pag-aasawa lang yan. Kapag sinasabi namin, you always choose your husband. You always choose your wife sa pagsasama ninyo. And do not allow anything or anyone na magpapahiwalay sa inyong dalawa. Do not allow that. Because Jesus would like to choose us every day, every time. Whatever happened to us, He will always choose us. Ang malaking question is, tayo ba? Pinipili ba natin siya? Jesus will choose us, walang ending. Bakit? Kasi siya never ending. Pero tayo, may hangganan lang tayo. Kaya dapat, kung pipiliin natin siya, wag nating tagalan. Kasi hindi naman tayo sigurado sa mga darating na mga araw. So if we are still living our lives the way God wants us to, piliin na natin si Jesus, hindi bukas, hindi sa mga susunod na mga araw, kung hindi ngayon. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, those whom we promise to pray for, and those who are praying with us right here, right now. Please be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.